Kapag si VP Sara Duterte ang pinailan nyo po ng impeachment, bawal po itong baliwalain. Pagdating naman po dito mga idol, ano po ang kanyang say nung si PBBM naman po ang nagkaroon ng impeachment complaint? Wala pa tayo, we're not in session right now, so not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung Secretary's office there, seminar sila rin, so we have to wait for the proper time to proceed. Ang galing mga idol. Sabi niya po nung una, nung mga nakaraang buwan, bawal daw po baliwalain o maantala ang usapin po ng impeachment. Pero pagdating po dito kay PBBM mga lodi, ay, hindi na po yan kakayanin. Kasi nga may 4 na araw na lang po, mag-e-eleksyon na. Yo, what's up mga lodges, mga Peps TV? Welcome back po sa ating channel. Pag-usapan po natin ang kauna-unahang impeachment complaint laban po kay PBBM. Gaano po kamanipulado ng Congress ito pong usapin ng impeachment? Yan po ang ating tatalakayin para malinawan po kayo at mamulat po ang inyong mata na ito po talagang Kongreso meron pong kinikilingan. Ang batas po sa ating bansa ngayon para lang po sa mga kalaban nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Pero pagdating po sa kanila, baliwala po yung mga batas-batas na yan. Gusto nyo malaman mga lodi kung ano talaga katotohanan? Ito nga po ang magpapatunay, yung impeachment complaint laban po kay PBBM na inihain po ni Cardenas. Dito nyo makikita kung gaano po manipulado ng administrasyon ang mga batas. O eto, patunayan po natin. Ano po ang pagkakaiba ng impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte at dito po kay PBBM? Sabi po dito mga idol, Solon tweets, BP over impeachment waste of funds remark. Dahil nga po mga lodi, sinabi po ni VP Sara Duterte ang pagpapa-impeach po sa kanya, pagwawaldas lang daw po ito ng pera o kaban ng bayan. Pakinggan nyo mabuti mga lodi kung ano pong sinagot nito po ni Tingog Party List Representative. I don't think that procedures such as the impeachment are actually pagwawaldas in a sense. Ito po yung mekanismo na nasa saligang batas. Hindi daw po ito pagwawaldas at ito daw po yung mekanismo na nasa batas. Dito po sa pahayag ni Asidre mga idol, malalaman po natin na double standards po talaga ang batas po ngayong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. O eto ang patunay mga lodi, tingnan nyo mabuti ha. Impeachment complaint versus VP Sara di maaaring baliwalain. Pagdating kay VP Sara Duterte, ang pagkakaiba, bawal baliwalain ang kino-complaint po sa kanya. Sa usapin po ng impeachment, hindi po dahil sa ano ang sinabi ng Pangulo, saligang batas po ang nagbigay ng mandatong ito sa Kongreso, lalo na po sa House of Representatives para aksyonan ang mga petisyon o impeachment complaints. Hindi kami pwedeng magsawalang bahala, sabi ito ni Tingog Representative Jude Asidre. Yan po ang pagkakaiba. Kapag si VP Sara Duterte ang pinailan nyo po ng impeachment, bawal po itong baliwalain. Sabi po yan ni Asidre. Makikita nyo po kung paano po nila tinitimbang ito pong batas ng Kongreso. So ito, tuloy pa natin dito. Sabi pa niya, delay sa impeachment versus VP Sara, isang banta kay PBBM. Kay VP Sara Duterte, mga idol, bawal po ma-delay ang impeachment. Pero kapag kay PBBM mga lodi, ayaw po nila itong aksyonan. So ito pa, tuloy pa natin. Napakarami daw po ng pwedeng mangyari sa 5 buwan ng pagkakaantala ng Senate trial. Dahil mga lodi, kung sa Kongreso o Congress na isapatupad nila ang pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte, paglipat po nito sa Senate, nagkaroon po ng 5 buwan na pagkakaantala dahil nga po si Chis Escudero hindi po hinayaan na madaliin po itong impeachment laban po kay VP Sara Duterte. Dagdag pa dito mga lodi, sabi daw po dito, hindi malayo na she will harm the president. She has already demonstrated what she is capable of. If we continue to delay justice, we may be placing our commander-in-chief in the serious danger. Wow! Napakasip-sip! So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Double standard po itong tao na ito. Yung sinabi pa niya nung una na bawal daw po itong i-delay ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte dahil hindi daw po itong maaaring baliwalain. Pagdating naman po dito mga idol, ano po ang kanyang say nung si PBBM naman po ang nagkaroon ng impeachment complaint?
Ang sabi po niya dito mga Lodi ha, pakinggan at panoorin nyo po para magkaroon kayo ng idea na ito nga po talagang Congress at mga alagad po ni Martin Romualdez, yung batas po na pinatutupad nila dyan, para lang po sa mga kalaban nila o hindi po nila kayang paikutin ng mga tao gaya po ng mga Duterte. O ito, Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. ang galing mga idol. Sabi niya po nung una, nung mga nakaraang buwan, bawal daw po baliwalain o maantala ang usapin po ng impeachment. Pero pagdating po dito kay PBBM mga Lodi, ay hindi na po yan kakayanin. Kasi nga may 4 na araw na lang po mag-e-eleksyon na. Sabi mo, di ba? Yan po ay naaayon sa saligang batas at mandato po yan sa inyo sa Kongreso. Pero dito sa bunganga mo, hindi mo nga binasa yung complaint laban dito kay PBBM. Bakit po siya pinailan ng impeachment? Para sa inyong kaalaman, baka sabihin naman po ng iba dyan, ay magkaiba po yung kay BP Sara Duterte, talaga impeachable offense yun. Bakit? Yung betrayal of public trust ba? Hindi ba yun impeachable offense na pinadala po ninyo? Ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinurrender po natin sa ibang lahi? Hindi pala impeachable offense yun? Para hindi nyo pagtuunan ng pansin? Patunay lang ito na itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Nanggigipit lang po talaga ng mga kaalyado po ng mga Duterte. Yang pong batas na pinatutupad dito sa Congress, sa saligang batas, sa ating konstitusyon, applicable lang yata yan para po sa kanilang mga kalaban. Pero pagdating po dito sa kanilang mga kaalyado, ay bawal yan. Hindi pa pwede yan. Wala na pong oras. Kaya nga mga Lodi para po kayo'y maliwanagan at matulungan po ninyo ang pamilya Duterte. Meron pong sinabi si BP Sara Duterte, bakit po kailangan wag nating iboto ang Tingog Party List nito po ni Isidre, ni Martin Romualdez at saka nung asawa po ni Martin Romualdez. Pakinggan nyo pong mabuti mga idol First nominee nila ay asawa niya. So, ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Isidre, na gusto yun. niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog party list. So, ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So, bakit naman ako sasagot sa Tingog party list? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, Pakinggan nyo. pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog party list. Kasi ang boto para sa Tingog party list ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog party list. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Isidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds, ayaw kong sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Klaro mga idol kung anong dahilan. Bakit kailangan na wag iboto itong Tingog Party List, sabi po ni BP Sara Duterte. At dito nga mga Lodi, syempre magsasalita rin po yung kanilang leader na si Speaker Martin Romualdez. Pakinggan. Wala pa tayo, we're not in session right now. So not much can be done, di ba? At sa alam ko po, miski yung Secretariat's office there, seminar sila rin. So we have to wait for the proper time to proceed. Ayan mga idol nakikita nyo na po yung pagkakaiba. Yung impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte at saka impeachment complaint po laban po kay PBBM. Wala po talaga silang plano na tingnan po ito o tutukan about po yung impeachment complaint na isinampa po kay PBBM. Pero pagdating kay BP Sara Duterte mga Lodi, sabi pa dito 4th impeachment complaints versus BP Sara, logical outcome, Rep. Isidre. Matagal na, ilang buwan na ginugugol natin para imbestigahan yung mga katiwalian sa tanggapan ng pangalawang Pangulo at doon po sa Department of Education noong siya ay secretary, at we only see impeachment as the logical and the proper outcome and form of the accountability for the Vice President, sabi ni Tingog Representative Jude Isidre.
Ang galing po talaga, palakpakan natin. Okay na bahala mga idol kung kanino pa talaga kayo maniniwala. About po dito sa impeachment, laban po kay PBBM kung sino po ba talaga ang mas matimbang. Ang saligang batas po ba na dapat na sinusunod po nila o talagang ang punteriala nila ang mga Duterte. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Abangan pa po natin ang masusunod na makabanata. Both straight PDP laban, senatorial candidates. Duterte pa rin.